lang ayaw makipag-usap ni Ben Tulfo, di ba? Alam niyo kung bakit hindi nakipag-usap si Ben Tulfo dito? Ang daming camera. Dapat pinatay niyo yung camera niyo. At mamaya sasagutin ko rin yung patayan na camera na yan. Kasi simula nung kinausap din tayo ni Ben Tulfo, ang dami rin nagsasabi dito tungkol sa patayan ng camera. Yung pala yung ibig sabihin yun. Yung parang pisikalan na. Mamaya sasagutin ko yan. Panurin muna natin ito. Yan. So, madami lang naman sila sa ganyan, no? So, ganun lang nangyari. Punta na tayo dito sa paliwanag ni Ben Tulfo. Ito nga, no? Tignan natin yung kanyang paliwanag. Hindi ko binabastos ang kapatiran ninyo kung fact man kayo. Noong high school pa lang ako, dyan sa sinasabing, you belt. Ito ang isang problema ko dyan, mga kabatas natin. At sasagutin ko na rin yung issue tungkol sa patayan ng camera, no? Natakot daw ako. Ito, no? Ito ang problema ko, sa tingin ko, no? Doon sa mga pahayag ni Ben Tulfo sa Bitag Live at kahit saan man na lumalabas siya para magpahayag, no? Ng isang bagay tungkol sa mga issues dito sa Pilipinas. At kung nakikitungo siya sa mga tao, no? At kung ina-address niya yung mga tao dito sa social media o sa media in general. Narinig niyo yung sinabi niya nung high school pa lang ako, no? Iniisip yata kasi ito ni Ben Tulfo na high school pa lang tayo lahat ngayon, no? Yun ang iniisip niya. Hindi niya ina-update yung kanyang kaalaman. Pag titignan niyo, ang daming nagsasabi dito sa comment section na parang bata, no? Ang klase ng argumento na nilalabas nitong si Ben Tulfo. In other words, no? High school. Kaya nung pinanood ko ito, naisip ko tuloy, totoo nga, no? Parang na-stuck yata si Ben Tulfo doon sa pagiging high school niya. Ngayon, sa patayan o issue ng patayan ng camera, no? Sasagutin ko muna yan bago tayo tumuloy dito sa Alpacaparo na ito. Ang dami kasi nagsasabi sa akin na takot ka, no? O takot daw ako pag may patay ng camera, dito lang daw ako sa harap ng camera, malakas ang loob. Ito ang sasagutin ko sa inyo, mga kabatas natin. Ilang taon na ba itong si Ben Tulfo? Kaya nung narinig ko yung high school, naisip ko, feeling niya yata parang high school pa lang siya. Mga kabatas natin, ginugol ko. I-google nyo rin kung ilang taon na itong si Ben Tulfo. 66 years old. Kaedad niya yung tatay ko. Diba? Ako, mga kabatas natin, 42 years old. Imagine, 20 years ang pagitan namin. Ngayon, hahamunin mo ako ng patayan ng camera. Pag titignan natin yung odds na mananalo ka ng patayan ng camera sa akin, kung yun nga ang ibig mo sabihin na patayan ng camera, ewan ko kung magkaroon ka pa ng 10% para manalo. Yung mga matatanda na nanalo lang yan doon sa Chinese movies. Yung mga master ng kung fu, doon lang yun, Ben Tulfo na nanalo. Sa street fight, sa tunay na away, kahit sanctioned boxing, pagharapin mo ang isang 42 years old at isang 66 years old, for sure mananalo yung 42 years old. At mind you, physically fit din ako. Mag-isip tayo. Diba? Kung for sure, hindi ka mananalo sa patayan ng camera sa akin. Matanda ka na. And me, I'm physically fit. I work out. Diba? Sana pumasok sa isip mo para hindi mo na gamitin yung patayan ng camera na yan na ikaw ay 66 years old ka na. 42 years old ako, I'm physically fit, and I'm 5'10 and a half, 5'11. Sa tingin mo pa ba magagamit mo yung patayan ng camera sa akin? Siguro if ever may laban ka sa akin, labanan sa utak, labanan sa argumento. Diba? Ngayon, balik tayo dito sa Alpacaparo. Naghamon ka na naman, diba? Nagsabi ka naman ng mga bagay-bagay laban sa mga tao.
Ano nangyari sa'yo? Diba? Ngayon, biglang bahagang buntot. Panoorin natin. Diyan sa sinasabing, U-belt, San Beda, San Sebastian. Useless eh. Tignan yung mga argumento niya, no? High school, yung sinasabi niyang argumento niya noon. What is the point of bringing out your high school days na alam mo o pinagkakalandakan mo na may alam ka doon sa mga fraternities o kaya mga gangs doon na sinasabi mo? Is that even the point right now? Nung high school ka, 66 years old ka na, tapos you made the statement now. Ngayong 66 years old ka na, hindi mo man lang inisip na i-google kung ano yung Alpha Kappa Rho, kung ito nga ay fraternity o kaya isang gang. At saka bumabalik-balik sa isip ko yung sinabi sa akin ng mga tao na patayan daw kami ng camera. Pwede nga akong maging bodyguard mo eh, sa totoo lang eh. Ay, nakakatawa. Nakakatawa talaga, no? Tapos ngayon, patayan ng camera, argumento, utak ang gamitan, wala. 'Di ba? Views. Parang mas marami pa yata views ko sa'yo. Kahit 4 million yung subscribers mo. Pa naman yan? Saan ka mananalo? Naghamon ka. Tapos ngayon, Alpha Kappa Rho naman. Hindi ka magpa-public apology pero nag-sorry ka. I mean, very subtle way of saying stuff. Para kunwari hindi ka nakakahiya, sobrang nakakahiya ka na. Diyan sa mga ginagawa mo. Diba? Tsaka yung mga nagsasabi dito, no, na takot ako sa patayan ng kami. Nako, sa edad pa lang, tignan mo naman. 20 plus years ang pagitan namin. Woo! Tuloy natin. Ang UE, etc. Diyan, alam namin kung sino. Nung araw, tumatak sa isipan ko yan. Ni-research ko, no over the weekend, ang grupo ninyo, kasi sinasabi nyo, kayo nasasaktan na binastos ko ang inyong kapatiran kayo sa akin. Ito. Ang nakakatawa dyan kasi mga kabatas natin. One of the best ways for us to avoid this kind of stupid mistakes is to do the research first before talking. Diba? Ito, si Ben Tulfo, ang ginawa niya, nagsalita muna siya ng nagsalita, pagkatapos yun nagsalita, saka nag-research over the weekend. Talino! Di ba? Mga kabatas natin, that's a very good example of a journalist. And, for those who don't know, I'm being sarcastic. Magandang example sa pagiging isang journalist for over 20 years, no? Ang magdaldal muna sa camera pagkatapos mong dumaldal sa kaka mag-research. Ano ang pinapakita mo dyan sa 4 million subscribers mo na pinagyayabang mo? Daldal muna bago research. Research muna bago daldal. Lagyan mo muna ng laman yung kokote mo bago mo padaanin sa bunganga mo. Kung walang laman yung kokote mo, wag mo na lang buksan yung bunganga mo. Simple. Di ba? Mas matanda kayo sa akin, sir, ng 20 years old. 20 plus years. Dapat alam nyo na yun. Di ba? Tuloy natin. Hindi ko binastos. Ang inyong miyembro lumapit sa amin, tinulungan ko pa. Kinig kayo. O yan, may utang na loob kayo, Alpha Kappa Rho. Ito naman ang sasabihin ko para sa inyo. No? Huwag kayong sumusugod doon, may utang na loob daw kayo. Kay Ben Tulfo. Napanood ko na yung sinabi niya dito eh. No? Sinabi niya, makinig kayo, tinulungan ko yung kapatid nyo, yung brad nyo, imbis na kayo ang tumulong. So, ang pinapalabas niya dito, no, yung inyong kapatiran, yung inyong brotherhood, pabaya. Si Ben Tulfo, action man. Siya yung tumutulong dun sa mga kabrad nyo. Oh my goodness.
Nasaan ang critical thinking? Kahit common sense lang. Di ba? Kahit common sense lang. Ngayon, isipin mo yan, no? Isang buong pamilya, galit sa'yo dahil binastos mo yung pamilya nila. Ngayon, sasabihin mo, tinulungan ko nga yung pamilya nyo. Kayo, no, bilang kapamilya, hindi nyo tinutulungan yung kapamilya nyo. Sa tingin nyo ba matutuwa sila dyan sa ginawa mo? Sinasabi mong ganyan? Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan dito, no, Ben Tulfo, gagawin mo talaga ang lahat, no, na content para mag-viral. Hindi naman mag-viral kasi hindi ka naman talaga nagba-viral para magkaroon ng views. Bakit? Kasi wala kang views Doon na tayo sa dulo, mga kabatas natin. Nasabi ko naman na yung gusto ko sabihin Has still stick. But last Saturday, nung kayo'y nag-alboroto na, I started to research in Google. Then I saw exactly kung sino yung founder ninyo. And during those times, ako po'y nasa high school na ako that time. Pero back in Yan, founder, high school na naman Anyway, mga kabatas natin, walang Okay, kwenta kasi ito, iba, no? frat na. Itong mga Alam sinasabi namin niya kung dito, sino. nasabi ko naman na lang sa umpisa yon na sinabi niya na, hindi daw siya magpa-public apology, pero sorry daw. Anyway, mga kabatas natin, lesson learned na naman, no? Huwag gumaya doon sa ginawa ni Ben Tulfo, kung saan nagdadaldal muna bago nag-Google o nag-research. Umpisahan natin sa pagkarga muna ng laman sa ating utak bago natin buksan ang ating mga bunganga. Yun, this is a very good example of what will go wrong kung inuna mo ang daldal at yabang kesa research. Di ba? Mga kabatas natin, ganun lang kasimple. Mga kabatas natin, maraming salamat sa inyo. Lipat po tayo sa kabilang channel. Doon naman tayo mag-usap. Kuhan muna natin si Ben Tulfo. Tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Maraming salamat po at paalam pansamantala. Ito na yung